Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon 5 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Dalawang LPA minomonitor ng Pag-asa. Habagat nagbabanta ng malalakas na ulan sa ilang lugar. Alternative work arrangements sa government offices at alternative learning modes sa mga paaralan ipatutupad sa mga ibang lugar. Impeachment trial ni VP Sara Duterte sinuspinde dahil sa banta ng malakas na ulan at baha. Water level ng Laguna de Bay muling tumaas ng 25 centimeters na sa critical high level of duty na pulis sa Antipolo pinuri sa agarang pagtugon sa isang road crash. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene muling tataas ngayong araw. At umpisahan natin ang ating balita sa lagay ng panahon. Red full warning sa Batangas, Zambales at Bataan at matinding pagbaha posible. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, nakataas na ang red warning level sa ilang lugar sa Batangas, Zambales at Bataan dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa red warning level ang halos buong lalawigan ng Batangas, kabilang ang Batangas City, Lipa, Tanawan, Santo Tomas, Malvar, Taal, Lemery, Agoncillo, Talisay, Laurel, Nasugbu at iba pang mga bayan. Sakop din ang ilang lugar sa Zambales at Bataan. Serious flooding ang banta sa mga lugar na madaling bahain. Samantala nasa orange warning level naman ang Cavite, ilang bahagi ng Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Laguna, Bulacan, Metro Manila, natitirang bahagi ng Batangas at Quezon. Patuloy ding nagbabanta ang pagbaha sa mga lugar na ito. Yellow warning level naman sa lalawigan ng Rizal, ilang bahagi ng Laguna at Quezon, malaking bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Tarlac kung saan posible rin ang pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas. Ayon pa sa Pag-asa, makararanas din ng mahina hanggang katamtaman at paminsan-minsang malakas na ulan ang Nueva Ecija, ilang bahagi ng Quezon at Bulacan na maaaring magpatuloy sa loob ng susunod na 3 oras. Pinapayuhan po ang publiko lalo na ang mga nasa mabababang lugar at mga lugar na madalas bahain na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Batay naman sa weather forecast na nanatiling maulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat. Posible rin nga ang flash floods at landslide sa mga lugar na makararanas ng katamtaman at matinding pag-ulan. Kaya sa mga ka-vibes po natin, ingat po lalo na sa mga motorista at mga residenteng nasa flood-prone areas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At alternative work arrangements sa government offices at alternative learning modes sa mga paaralan ipinatutupad sa ilang lugar. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. ipinatutupad ngayong August 18 ang alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga paaralan sa ilang lugar bilang tugon sa epekto ng masamang panahon. Sakop ng direktiba ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro.
Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 128, inaatasan ang mga government offices sa mga nabanggit na lugar na magpatupad ng naaangkop na alternative work arrangements. Samantala, alternative learning modes naman ang ipatutupad sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na sakop ng direktiba, maliban na lamang kung may ibang ipatutupad ang kautusan ng kani-kanilang local chief executives. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health service, disaster preparedness and response at iba pang mahahalagang serbisyo upang hindi maputol ang mga kinakailangan serbisyo sa publiko. Para naman sa private sector, nakasalalay naman ng pamunuan ng bawat kumpanya ang desisyon kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangements. Pinapayuhan ang mga empleyado, estudyante at mga magulang na patuloy subaybayan ang mga abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan, tanggapan at paaralan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Senator Lacson, kunesyon ang 1.9 trillion pesos flood control fund matapos muling lumubog sa baha ang ilang lugar. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Kinwestiyon ni Senador Panfilo Ping Lacson ang paggamit ng halos 1.9 trillion pesos na pondo ng gobyerno para sa flood control projects matapos muling makaranas ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habagat. Ayon kay Lacson, umabot sa 1.939 trillion pesos ang inilaan at ginastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa flood control management program mula 2011 hanggang 2025. Katumbas umano ito ng halos 350 million pesos kada araw sa loob ng 15 taon. Pinakamalaki ang pondong inilaan noong 2025 na umabot sa 372.8 billion pesos habang 346.7 billion pesos naman noong 2024 at 287 billion pesos noong 2023. Dahil dito sinabi ni Lacson na dapat suriin kung naging epektibo ba ang mga flood control projects ng DPWH lalo na't patuloy pa rin nakararanas ng matinding pagbaha ang maraming lugar kabilang ang Metro Manila. Nauna na rin naglahad si Lacson ng mga aligasyon tungkol sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Ayon pa sa Senador, nagsumiti na rin siya ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng ilang sinasabing maanumalyang slope protection projects at illegal na reclamation activities sa Taguig City. Iginiit naman ni Lacson na kailangang matukoy kung saan napunta ang malaking pondong inilaan para sa flood control at kung tunay na nakamit ng mga proyekto ng layuning maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibe. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, impeachment trial ni VP Sara sinuspende dahil sa banta ng malakas na ulan at baha. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. sinuspinde ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa inaasahang malakas na pagulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court Renato Bantug Jr. noong Lunes, sinabi na iniutos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer at Senator Francis Cheese Escudero ang pagkansela ng trial. Batay sa notice, isinuspinde ang paglilitis kasunod ng forecast ng State Weather Bureau na inaasahan ng malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha ngayong Martes. Dahil dito, hindi muna itutuloy ang impeachment proceedings ngayong araw habang patuloy na binabantayan ang magiging lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At kita ng gobyerno, inaasahang aabot sa 5.5 trillion pesos sa pagtatapos ng termino ni PBBM. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express.
DJ Frankie, inaasahan nga aabot sa 5.5 trillion pesos ang kabuoang kita ng gobyerno pagsapit ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon nga yan kay Finance Secretary Frederick Go, inaasahang tataas ng average na 9% kada taon ang tax collections mula 2026 hanggang 2028. Target naman ng pamahalaan na lumampas sa 6 trillion pesos ang kabuuang revenue pagsapit ng 2030. Dahil dito inaasahang paiigtingin pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC ang pangongolekta ng buwis. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, iminungkahi rin ng Pangulo na itaas ang income tax exemption ceiling para sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Iminungkahi rin ang 12 buwang exemption ng micro at small businesses mula sa 2% minimum corporate income tax. Umaasa naman ang Department of Finance sa mga panukalang batas kabilang ang Multinational Minimum Tax Bill at General Tax Amnesty Bill para madagdagan ang koleksyon ng pamahalaan. Kasabay nito, naghanda na ang Department of Finance at BIR ng mga hakbang para maipatupad ang Global Minimum Tax na layong pigilan ang malalaking kumpanya na ilipat sa ibang bansa ang kanilang taxable income para mabawasan ang kanilang buwis. Samantala, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nakalikom na ang BIR ng 2.3 trillion pesos. Mas mataas ito ng 13.53 billion pesos o 0.68% kumpara sa 1.990 trillion target para sa naturang panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Baha tumama sa kalsada at palayan sa Oriental Mindoro dahil sa malalakas na ulan. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. binaha ang bahagi ng isang kalsada at mga palayan sa Sitio Kawakat, Barangay Nasukob, Oriental Mindoro nitong Lunes, August 17 matapos ang malakas na pag-ulan. Bandang alas 6 ng gabi nang umabot ang baha sa ilang bahagi ng kalsada at mga agricultural areas sa lugar. Nananatili namang madadaanan ng mga light vehicles ang kalsada, pero pinayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagtawid sa binabahang bahagi. Ayon sa ulat, dulot ng matinding pag-ulan ang pagbaha sa lugar. Samantala, nagbabala ang pag-asa na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Mindoro mula Martes hanggang Miyerkules dahil sa epekto ng habagat. Posible ring mas mataas ang rainfall sa mga bulubunduking lugar, habang ang mga naunang pag-ulan ay maaaring magpalala sa baha at iba pang apektado dahil sa sama ng panahon. Pinapayuhan ang mga residente at motorista na manatiling alerto at mag-ingat, lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At water level ng Laguna de Bay muling tumaas. 25 centimeters na lang, nasa critical level na. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Muling tumaas nga ang water level ng Laguna de Bay. Sa ngayon ay nasa 12.25 meters na ito ayon sa Laguna Lake Development Authority. Batay sa monitoring ng ahensya kahapon, nasa 12.25 meters ang average water level ng lawa. Bandang alas 2 ng hapon, ito ay 5 sentimetro na mas mataas kumpara sa 12.25 meters na naitala noong alas 7 ng umaga. Ang critical high water level ng Laguna de Bay ay nasa 12.50 meters, kaya 25 centimeters na lamang ang pagitan bago ito umabot. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, nasa normal seasonal range pa ang kasalukuyang level ng lawa, pero unti-unti na itong papalapit sa maximum threshold. Batay sa kasalukuyang trend, maaaring maabot o malampasan ang 12.50 meter level sa pagitan ng Setyembre at Nobyembre. Depende yan sa dami at dalas ng pag-ulan at iba pang kondisyon ng panahon. Nagbabala rin ang LLDA na maaari pang patuloy na tumaas ang tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ang Laguna de Bay para sa mga watershed ng Rizal, Laguna at iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi ng ahensya na ang tuloy-tuloy na katamtaman hanggang malakas na pag-ulan
sa mga susunod na linggo ay maaaring magdulot ng patuloy na pagtaas ng water level. Samantala, ayon po sa Pag-asa, inaasahang magdadala ng pag-ulan sa Luzon at western section ng Visayas ang umiiral na weather system sa mga susunod na araw. Pumasok na din sa Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area na nasa silangan ng Luzon, pero mababa ang posibilidad nitong maging bagyo. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes. 16 na pasahero kasama ang 14 na pulis nasagip matapos lumubog ang bangka sa Romblon. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. 16 na pasahero kabilang ang 14 na pulis at 2 sibilyan ang nasagip matapos lumubog ang isang passenger boat sa karagatan ng Calatrava, Romblon nitong Lunes. Ayon sa ulat mula sa Philippine Information Agency sa Romblon at Romblon Network, ligtas na nakarating sa Pampang ang lahat ng sakay ng bangka. Batay sa paunang impormasyon galing sa Calatrava, patungong Simara ang bangka bago ito bumiyahe pabalik. Sakay nito sa return trip ang 14 na pulis at 2 sibilyan. Nang makarating sa karagatan malapit sa Calatrava, sinalubong umano ang bangka ng malalakas na alon dahilan para mawalan ito ng balanse at tuluyang lumubog. Dinala ang mga nasagip sa Barangay Talisay, Barangay Hall, kung saan sila inasikaso at isinailalim sa pagsusuri ng mga otoridad. Samantala, hinila rin patungo sa shoreline ang lumubog na bangka. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang kompletong detalye at mga pangyayaring naging dahilan ng paglubog ng sasakyang dagat. Sa pinakahuling ulat, walang naiulat na nasaktan o nasawi ang 16 na pasahero. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 64 years old na mangingisda missing sa Isla Verde, Batangas. Coast Guard at Air Force naghahanap. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GB Balita Express. Patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard at Philippine Air Force sa isang 64 anyos na mangingisda na nawawala sa karagatan ng Isla Verde mula pa noong Agosto 5. Kinilala ang nawawala na si Joe B. Soriano, residente ng Barangay Liponpon sa Isla Verde. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, umalis si Soriano para mangisda bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 5 sakay ng asul na non-motorized bangka pero hindi na ito nakauwi. Mas huli umano ito kumpara sa nakasanayan niyang oras ng pangingisda na karaniwang mula alas 7 ng umaga hanggang tanghali. Huling nakita si Soriano nakasuot ng pulang t-shirt, itim na short, itim na tsinelas at gintong relo. Mayroon din umano siyang kapansin-pansing pamamaga o paglaki ng kanang hita na resulta ng dati niyang injury habang nagtatrabaho sa construction. Nagsagawa na ng joint aerial search ang Philippine Air Force at Coast Guard gamit ang helicopter na may forward-looking infrared o FLIR system sa karagatan ng Batangas City, Isla Verde, Lobo at San Juan. Pansamantalang sinuspende ang aerial search dahil sa masamang kondisyon ng panahon, kabilang ang makapal na haze at malalakas na hangin na umaabot ng 30 knots. Ipagpapatuloy ang operasyon kapag dumuti na ang lagay ng panahon. Samantala, patuloy na nagbibigay ng abiso ang Coast Guard stations Batangas at Marinduque sa mga dumaraang sasakyang dagat at hinihiling ang agarang pag-uulat sa anumang impormasyon o posibleng pagkakita kay Soriano. Patuloy din ang search and rescue operation hanggang sa matagpuan ang nawawalang mangingisda. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes. At 46 years old na lalaki pinagbabaril sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Sugatan matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang 46 years old na lalaki sa barangay Santa Rita, Pinamalayan Oriental, Mindoro nitong Lunes ng madaling araw. Ayon sa Pinamalayan Municipal Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 5 ng umaga sa isang parking area na katabi ng isang simbahan.
Batay sa investigasyon ng pulisya, kakarating lamang ng biktima sa parking area ng pagbabarilin ito ng maraming beses na hindi pa nakikilalang salarin. Bandang alas 5:20 ng umaga nang makatanggap ng ulat ang pinamalayan na MPS mula sa isang barangay official tungkol sa pamamaril. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at motibo ng pamamaril. Ayon kay pinamalayan na Police Chief Police Lieutenant Colonel Christian P. Bermudez, ginagawa ng kanilang himpilan ang lahat ng paraan upang matukoy at maaresto ang suspect. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang buong detalye ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Provincial Most Wanted Person arestado sa Ibaan, Batangas dahil sa kasong rape. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Arestado ng mga otoridad ang isang Provincial Most Wanted Person na nahaharap sa kasong rape sa Barangay Balanga, Ibaan, Batangas nitong Agosto 17. Kinilala ang suspect sa alias na Win, 34 anyos, tubong Barangay Palaspas, Ligaw City, Albay at kasalukuyang nakatira sa Barangay Balanga, Ibaan, Batangas. Isinagawa ang pag-aresto ng Ibaan Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Ligaw City noong Hulyo 14, 2010. Kaugnay ng kasong rape na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ayon sa pulisya, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon na siya ay arestuhin. Gumamit din ng mga operatiba ng dalawang alternative recording devices sa isinagawang operasyon. Nasa kustodiya na ngayon ng Ibaan Municipal Police Station ang naarestong individual habang inihahanda ang mga dokumentong kailangan para sa pagbabalik ng warrant sa korte na naglabas nito. Ayon naman kay Batangas Police Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted person upang matiyak na mahaharap sa batas ang mga umiiwas sa kanilang pananagutan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ang 38 years old na suspect arestado sa Baybus sa Batangas City. Droga at baril na samsam. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang isang 38 years old na lalaki sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya sa Barangay Palocan West, Batangas City nitong August 15. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, naharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kinilala ang suspect na si alias Boy, isang construction worker at residente ng Barangay Palocan West. Naaresto ang suspect matapos umanong mahuli sa aktong pagbebenta ng ilegal na droga at isang hindi pa matukoy na kalibre ng baril sa isang police operative na nagsilbing pusher buyer. Nakumpiska sa operasyon ang isang hindi pa matukoy na kalibre ng baril, isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman umano ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 0.15 grams at tinataya nagkakahalaga ng 1,020 pesos, pati isang tunay na 1,000 peso bill at 2 budol money. Naitala rin ang operasyon gamit ang alternative recording device, alinsunod sa itinakdang legal na proseso na saksihan ng isang media representative at barangay official ang inventory ng nakumpiskang droga. Ipinapalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon at kasalukuyang nasa kustodiya ng Batangas Component City Police Station habang inihahanda ang mga kaukulang kaso sa Provincial Prosecutor's Office. Iginiit naman ng Batangas Provincial Office ang patuloy na pagpapaigting ng kampanya laban sa ilegal na droga at ilegal na armas upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At off-duty na pulis sa Antipolo, pinuri sa agarang pagtugon sa road crash. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Pinuri ng Police Regional Office 4A ang isang pulis mula sa Antipolo City
dahil sa maagap nitong pagtugon sa isang road crash incident kahit siya ay off-duty. Inilala ng PRO4A sa pangunguna ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay, si PEMS Andy M. Evangelista ng Antipolo City Police Station nitong Agosto 17. Ayon sa PRO4A, hindi nag-atubili si Evangelista na rumisponde matapos masaksihan ang insidente. Agad umano siyang tumilos, hinabol ang suspect at tumulong sa mga otoridad sa pagkaka-aresto nito. Binigyang diin ng PRO4A na ipinakita ni Evangelista ang serbisyo sa publiko ay hindi lamang para sa oras ng duty, kundi nakikita rin sa kahandaang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang ginawa ay itinuring na halimbawa ng alerto, maagap at responsableng pagtugon sa komunidad. Ayon pa sa Police Regional Office 4A, umaayon din ang kanyang pagkilos sa Best Policing Framework, partikular sa prinsipyong be visible at engage immediately, ang pagiging handang tumugon at maagap na pagkilos para sa kapakanan ng publiko. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, muling binigyang halaga ng PRO4A ang mga pulis na patuloy na nagpapakita ng tunay na diwa ng serbisyo kahit wala sa kanilang regular na oras ng duty. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At presyo ng gasolina, diesel at kerosene muling tumaas ngayong araw. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. ayon sa Department of Energy, 2.49 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina, habang nasa 3.84 pesos kada litro ang idadagdag ng diesel. Pinakamalaking magiging pagtaas sa kerosene na madadagdagan ng 5.01 pesos kada litro. Ayon sa isang petroleum company, ang panibagong oil price hike ay bunsod sa paghina ng pag-asang magkaroon ng peace deal sa Middle East na nakakaapekto sa galaw ng pangdaigdigang presyo ng langis. Dahil dito, inaasahang mararamdaman ng mga motorista at iba pang gumagamit ng petrolyo ang dagdag gastos sa kanilang biyahe at operasyon simula ngayong araw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. For inquiries and appointment, you may call 756-1190. You may visit their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Today is August 18, 2026. My name is DJ Frankie. Nakasama natin sa kablang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live. Good Vibes Morning po sa inyong lahat. And meron din po tayong online streaming platform. I-type lamang sa inyong mga browser, gv999.live, at pwede kayong makipag-live chat doon sa amin. At pwede kayong manood sa streaming at pwede rin makinig. At manatiling nakatutok po sa GV99.9, your Good Vibes. God bless everyone and be safe, stay safe, and God bless you all.